Hi everyone! Another day, another vlog. So for today ay merong swimming lesson si James, tapos meron ding training sa football si Kuya Rems. At dahil hindi nga magkapareho yung lugar, tapos magkaiba din yung oras ng mga appointments nila, kaya sigurado ako na magkahiwala yung landas namin ni Afam today. Dahil ako nga yung sasama kay James, tapos siya naman yung sasama kay Kuya Rems. I got the swimming. Are you gonna swimming? Let's go. In a minute. Let's go drive. Come on. Come on, Daddy. Come on, Daddy. Daddy, come on. Let's go. Oh, really? Alam niyo ba dati na gustong-gusto ko talagang susundan pa sana itong si James kasi gusto ko parang mas masaya yung another two or another one, kahit isa na lang. Kaya lang ayaw ni Afam kasi nga syempre mahirap yung buhay, tapos basta minsan nagtatampo nga ako bakit sabi ko kahit isa na lang. Kasi sabi ko maganda naman yung lahi, bakit hindi pa damihin? Charot! Pero habang tumatagal naman naiintindihan ko siya at nagsisink in na rin sa isip ko na okay na tong dalawa, parang masaya na rin ako na may dalawang anak ako. Naisip ko nga minsan siguro kung dadagdagan pa namin to ng another one, parang paano na lang kaya namin mamamanage yung time namin? Kasi ngayon pa nga lang parang loaded na kami sa mga schedule nila, parang busy na talaga. Kaya naman siguro feeling ko, kailangan ko nang tanggapin na okay na tong dalawa. Kasi una, pamahal na yung mga bilihin kahit saang lupalop tayo ng mundo. Dito sa Australia, pamahal na yung mga bilihin, pamahal na yung mga bayarin namin. And also, ambisyosa at ambisyoso kami, mahilig kami mag-travel. So kahit nandito lang kami sa Australia, tapos naka-day off siya ng 2 weeks, kailangan talagang umalis kami or maglibot-libot kami. Hindi pwedeng nasa bahay lang. So kapag dinagdagan pa namin ng dinagdagan yung mga anak namin, parang hindi na namin masusustain yung mga travels namin. Simula pa lang kasi alam na ni Afam na gustong-gusto ko talaga or kailangan ko talagang umuwi ng Pilipinas kahit once a year lang. And also pasalamat din ako kasi naiintindihan niya yon. Kasi parang yun yung nagbibigay ng peace of mind sa akin. Na kailangan kong umuwi kasi may parents ako dyan, may kapatid ako, may pamangkin, may family na kailangang uwian talaga. So kung susundan pa namin itong mga bata, sabi niya, at na-realize ko rin na totoo nga, siguro hindi kami makakauwi ng mga 5 taon or siguro mga once in 3 years na lang, once in 5 years, at ayaw ko naman na mangyari yun. Sobrang mahal kasi talaga kapag umuwi kami ng Pilipinas. At the moment, yung pinaka-basic na pamasahe sa Melbourne to Manila, tapos Manila to Iloilo, kasi nga taga Iloilo tayo, siguro sabihin na nating 4 kami, yung pinaka-sale at the moment is nasa 200,000. So kung dadagdagan pa namin yan ng mga another one or another two, 300,000 pesos na yung pamasahe namin pa uwi. And take note, pamasahe pa lang yun. Paano pa yung mga pocket money namin? Paano pa yung mga insurances? Kasi nasabi ko na kung wala kaming 500,000 pesos at the moment, hindi talaga kami makakauwi. Kasi first of all, hindi naman kami gagastos ng ganyan kalaki na pamasahe sa 1 linggo lang, 2 linggo, or kaya naman 3 weeks. So usually, ginagawa namin 6 weeks, 7 weeks, para naman masulit talaga yung pamasahe na ginastos namin. And also, kapag umuwi ka, hindi naman pwede na umupo ka lang doon, o kaya naman, hayaan ko yung parents ko na gumastos para sa amin. Minsan nagpapainom ka, kahit Red Horse lang yan, o kaya naman Tanduay, o diba? At least masaya na yung mga tao, masaya na yung mga kapamilya mo, mga uncle mo. And of course, masaya na rin ako na nakakapag-share ako ng blessings kahit papaano at nakakapaghatid ako ng kunting kaligayahan para sa kanila. Kasi tayo, simple lang naman yung kaligayahan natin pag umuwi tayo ng Pilipinas. Yung magkasama tayo magpamilya, mag-inuman, magkantahan, diba? At isa pa, gusto ko rin na maranasan ng parents ko yung saya o yung buhay na nararanasan ko. Although, hindi naman talaga ganun kapareho, pero kailangan din nilang mag-aliw-aliw minsan para hindi naman boring yung buhay nila. Kaya talagang ginugusto ko na dinadala sila sa ibang lugar para naman makapag-relax sila at maranasan din nila yung buhay na tinatamasa ko ngayon. At isa pa, kapag umuwi kami ng Pilipinas, hindi naman pwede na the whole holiday namin doon lang kami sa probinsya. Dahil nga, mahilig talaga mag-travel si Afam and also ako rin, pumupunta kami ng mga ibang lugar. So, dapat talaga enough yung pocket money namin. Kasi nga nasa holiday ka, dapat nag-i-enjoy ka. Kasi naman bakit hindi? Why not? Coconut, poknut, charing. Kaya naman sa mga nagsasabi dyan na asa ako sa Afam or kaya naman sabihin nila gumanda yung buhay ko nang dahil kay Afam, wag naman kayong ganun.
Kasi dito sa Australia, kung gusto nyo na medyo gumanda yung buhay nyo, tapos medyo ma-maintain nyo yung mga travels nyo, kailangan yung kumayod pareho. Hindi pwedeng isa lang. At lalong-lalong hindi ko pwedeng iasa kay Afam lang dahil mahiya naman ako. Gumagastos kami ng malaking ganong pera para umuwi ng Pilipinas. Which is, para sa akin yon, advantage para sa akin yon. Siyempre, pamilya ko yung nandoon, pamilya ko yung uuwian ko. Kasi si Afam, pwede naman siyang magsabi na, o pupunta tayo sa ganitong lugar. Pero mas pinipili niya pa rin na makauwi kami ng once a year kasi iniisip niya nga yung mararamdaman ko. So, 'di ba, ano pa ba yung hahanapin mo sa taong sobrang bait, sobrang maintindihin, hindi lang iniisip yung sarili, kundi pati na rin ikaw. Tapos sobrang maalalahanin, mapagmahal sa mga anak, sa asawa, parang nasa kanya na lahat. So, I'm very thankful talaga kay God na dinala niya ako sa sitwasyon na to or dinala niya ako dito sa Australia kasi binigyan niya ako ng tao na kailanman parang hindi ko in-expect na makakatagpo ako ng ganitong klaseng tao. Dito sa Australia, yung buhay mo nakadepende kung paano ka kumayod, kung paano ka sipagin, magtrabaho. Kung tatamad-tamad ka dito at nakukontento ka lang sa ganyang buhay, okay, that's fine. Pero kung gusto mo na medyo gumanda naman yung buhay mo, kailangan talaga i-double or i-triple yung sipag nyo sa pagtatrabaho. Hindi pwedeng iasa lang sa isa. Alalahanin mo lang palagi na kahit anumang gawin mo sa buhay mo, okay lang yan. Walang may makakapagpigil sa'yo. Kasi buhay mo yan eh. Your life, your rules. Okay? Thank you guys for watching. Have a nice day everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!